Very aesthetic. Okay. So this is the Kansi soup. 27. Tsura ng Molo Mansion. The Molo Plaza, guys. Municipal ng Guimaras. So guys, naglanda kami dito sa Bacolod Silay International Airport and nagrent kami ng motor. Magkano rent natin ng motor? 400, 12 hours. May additional lang for delivery fee kasi pinadeliver namin dito sa airport and hahanapin na lang namin sila. Now is 1:30 PM. Na-delay flight namin pero on time naman. Like on time tayo dumating. May speedrun natin so half day lang tayo mag-iikot dito sa Bacolod. Dediretso na tayo ng The Ruins kasi yun yung malapit dito. So dadalhin na namin yung mga bag namin and all. So yan ang aming plan for today. May marker ng Bacolod. Ayan, basta Bacolod marker and yung The Ruins. So let's go! Loading and unloading. Ayan, nabidyan ka sila kuya. So lalagay ka na ng contact nila kuya for more info. So ito na guys, ang welcome signage ng City of Smiles, Bacolod. So, ang location niya is... Kala ko malalaglag. So, ang location nito guys ay sa tabi ng McDonald's. Ayan, sa Mega World. First stop done. And we're gonna go next naman sa The Ruins. So, let's go! Itong The Ruins ay 1 kilometer away lang dun sa marker. Pero, ayan, sarado sila. Sarado ngayon, madam? Okay na tayo sa guard. So guys, pumasok ako and nagtanong sa guard pero no luck pa rin kasi exclusive daw talaga yung event and hindi talaga pwede. So sa may labas naman daw, kita yung kalahati nung The Ruins. So doon na lang tayo sa silip. Pagod ako kasi ang layo ng pinanggalingan ko. And natanaw ko yung loob pero hindi kita yung mismong parang castle. So sad. So yan na guys yung The Ruins and hindi natin siya mapapasok sadly kasi may event daw. Pero ayan, hanggang dito lang kami sa daan. Ayan, mga kawawi. Ito ang aming motor. Yan ang picture ko with The Ruins. So dito na kami guys sa aming hotel for the night. This is the Suites at Calle Nueva. Kasi Nueva Street pala to. So dito lang kami nagpark sa labas. Pasok na tayo. So, room tour muna tayo bago namin magulo yung room. So, itong nakuha namin is yung Tig 1.5 nila and nabuko to sa Agoda. Sa left side, andyan yung full-length mirror. Ayan. And ito na yung bed. So, dalawa yung bed natin. I think single bed lang yan. And pagdidikitin na lang natin later kasi puro ganun lang yung available dito. Ewan ko. Tapos, ayan yung design ng room. Medyo gloomy lang yung feels niya. Hindi ganun ka bright. And then, ito ang ating entertainment. Tapos, meron din silang water. Meron ding working area. Tapos, ito yung banyo. Okay naman yung banyo kasi malawak, maliwanag. May binigay na rin silang toiletries. Ayan, may brand pa, diba? Panias. And, ito yung shower area. Mukhang may heater naman. Tapos, ayan yung floor. Toilet. Meron din foot towel and toilet paper, bidet. Ayan, check. Tapos, ang next agenda namin ay kakain na kami ng Bacolod Chicken Inasal and mayroon din kami itatry na dessert place or coffee place. So, Kalea. May onti kaming pupuntahan dito. Anong itutour natin ba dito? Lagoon. Ayan, Lagoon? Kung may Lagoon daw tayong pupuntahan. So, let's see. Hindi ko kasi chinek yung itinerary niya. So, susundin lang natin. Tingnan natin kung pasado ba. Sa gusto magpa-send, comment down below. Ito yung hallway guys ng ating hotel. And ito yung iconic hagdan. Buti hindi nyo yung nakita kasi kawawa naman kayo. So, nandito na kami ngayon guys sa Aida's Chicken and ito yung menu nila. So, meron silang pecho, paa, yun yung order namin and tig-isa kaming garlic rice. Yun lang kasi may iba pa tayong kakainan and ito yung the best in Bacolod City. And nandito kami sa area na merong aircon. So, super approved kasi sobrang init talaga. Like, grabe. Ang ganda rin ng dining area nila. Very maaliwalas. Tapos, ito yung labas. Ayan, kung gusto nyo na outdoor. So, nandito na kami guys sa Lagoon Park and sa anong pangalan nito? Negros Forest. And dyan may mga animals. Helmet ni Ay. So
So, ito na ang ating Forest Park. Wait, wala akong video. Dito na kami guys sa Forest Park. And meron tayong mga cockatoo, parrot, and many more. Ayan, mukhang tinanim siya dito guys. Si William Oliver. And pasok tayo. Parang mga birds ang marami dito. Kakak! Kakak! Palawan. Oh, galing Palawan to si Idol. Entrance fee dito ay 100 each for adult, 50 for student. At pala nagpanggap na lang kami student kasi tinanong student ko. 50 lang. Uy! No, Deer? a deer, a deer. Uy, kilala niya ako. Deer. Sabi niya. Yes, Lumingon siya. Sayan, deer. May deer pala kayo. Para kayong mga kamukha niya yung nasa Nara Park. Wala lang kayong sila. Uy, yung cute to. Kamunguya o bombito. So guys, meron sila ditong Philippine Eagle Owl. Eagle Owl! Ayaw niya tumingin. Pero ang cute niya kanina. Kasi ito pa. Kanina may mga bayawak ba yun? And may deer. Ito siya. Nakatingin sa'yo. Yung nakatingin sa'yo, dalawa. Shit, asan? Gising sila, no? Ito yung iba. Ganun yung tulog nila. So cute mo naman. Ay, so cute. Ay, ang cute. Ay, ang sweet. Ay, hello. Hello. So guys, nagmamasahe sila. Pero dinaganan niya yung isa. So, sila ay guys, leopard. Carnivore. So, papakita ko na lang clip dito kasi sa phone ko siya na videohan. And tingin-tingin pa tayo. So, dito din guys, may unggoy. Siya ay isang Unggoy. amo or unggoy. Amo. Boss amo. Kito. Malayan mamaya. May bungo pa sa tabi. Dramatic. So, next stop natin guys is dito sa Negros Museum. Pero baka di na kami pumasok. Pero ito yung itsura niya. Very aesthetic. Tapos, ayan, meat bow. Siya ay the unbowed carabao. And ang cute niya. Next stop natin is Calea. Doon tayo magde-dessert. Lagoon pa tayo. Lagoon pa. Parang Burnham Park lang siya. Puntahan na natin kasi nakipark lang tayo dun sa zoo. So, para isahang park na lang. Let's go! So, ito guys, yung Lagoon Park nila. Tapos, meron na naman silang carabao dyan. Ayan, tapos mapresko dito, mahangin, and ang dami ring mga nakatambay dyan sa gilid. Ngayon, tambay lang muna kami dito saglit. Mabilis lang naman kasi nga naka-speedrun kami ngayon, diba? Ang ganda din ng skies nila dito, and ang fresh. Ang ganda ng colors ko kasi may greens, may blue, may white. So, this is Calea, guys. Sikat na cafe dito, so let's try. Dito lang, nakapark lang kami sa daan, Balagbag. And proud siya dun. So, let's go! So, ito yung menu nila dito. Ayan, hindi naman kami magko-coffee. Baka dessert lang. So, check natin. Ito ang kanilang cake. Thank you po. So, ito daw yung bestseller nila dito. Itong Choco Mud Pie. So, try natin yan. And meron pa akong nakita nung nakaraan eh. So, ito guys, yung order nating mud pie. Para lang siyang chocolate cake ice cream. Yan, as in, choco ice cream talaga siya. Yan. Tapos ito, para siyang choco cookies na nandurog. Tapos binuo. Then, meron din siyang, binuusan siya ng chocolate sauce. And meron din almond. Kano to? 130 lang. Mura pa. Tapos ito, white chocolate cheesecake nila. May raspberry sauce. So, parang dito galing yung asim niya. Usually lemon. Dito, ayan. Dito galing yung parang fruity taste. Pero, ito lang. Tanalo na. Ayan. Kung makikita ninyo, very firm. And, okay na akong ganito. And ito, kahit wala na yung white chocolate sa ibabaw. Bilis pa i-serve kasi gawan. So, ito guys, yung mga cakes nila. Medyo marami. So, ayan, pinakita ko na may menu kanina. Pero, ayan, mukhang sikat din tong isa na to. Pero, ito yung pinakamasarap. Okay. Yan. Sana matikman ko next time itong carrot walnut. So, ito guys, pwede nyo rin puntahan dito yung San Sebastian Church. Ayan yung itsura niya pagkagabi. Sarado na ngayon kasi 6:30 na. So, siguro morning lang to bukas. Pero, yan, maganda yung ilaw niya. And, sa tawid
tawid naman, merong park. Lalagay ko na lang anong park to. May street food din sila dito. Bawal pala mag-zoom pag low light mode. Ganda nito pag low light mode. So dito guys, nandito kami ngayon sa badminton court and film lang si Rancel ng Where to Play series. And itsura ng court. Malawak siya sa loob. Marami. Nice. So, dito tayo kakain ng dinner sa Aaron's Fancy House. And ito yung itsura ng place. And very homey yung vibe. Tapos, meron pa sila dyang mga ano ba yung bayani? Ah! Sorry po. Mainit pala. So, this is the kansi soup. So, para siyang bulalo na maasim. So, may extra soup din and 1 rice lang kami kasi busog pa kami. So, guys, dito yung Aaron's Fancy House and masarap siya. So, maasim nga siya and ako gusto ko plain lang. Gusto ko na ilasa niya siya. Sinukaan niya pa kasi ganito itsura ng suka nila. Si Boy sukat eh. Kaya ganyan yung mukha. Malaman din. Ang medyo nakakagulat lang, bigla na nung kaming sinerban, di kami binili na menu. So, baka ito lang yung tinda nila. Bigyan na kami agad ng 2 rice. Iwan lang gusto namin. So, di ko na pala nasabi kanina, pero ang total namin is 470. 440 yung kansi. Then, 30 pesos yung isang kanin. Wala naman silang service charge or ibang chinarge pa. And, okay naman. Masarap. For me, mas masarap yun kaysa sa bulalo. Like, masarap siya. As a mahilig sa sabaw, masarap siya i-recreate. Sobrang bilis pa ng serving. And yun nga, hindi na kami tinanong ano gusto namin orderin. Basta kansi, okay na yun. Alam na nila yun. So guys, ito ang aming second court. Pangalan niya ay Arrows Badminton Court. So good morning guys. So this is our fit. And bababa tayo ngayon para mag-breakfast kasi may free breakfast dito. So, kain muna tayo bago kami umalis papuntang Iloilo. So, ano po ang iyong fit? Ano ang fit niya? So, ito guys yung food nila dito. Ano ang kanyang food? Drinks, cereals. So, ito ang food namin. With soup and melon juice. So, ito ang itsura ng kainan nila. So guys, yung mga schedule pa Iloilo. And magpa-fast craft kami para mas mabilis. So, ang next is 8:50. So, tara na. Kailangan na natin humabol. So, ayun guys. Nakapasok na kami. Meron din silang terminal fee na 40 pesos. Bukod dun sa 550 na ticket ng Ocean Jet. So, same lang naman sila ng price dito. Pero ito kasi mas malapit yung port na bababaan natin dun sa Iloilo proper. Kasi meron din dito yung mas mura lang pero mas malayo yun. Medyo mahal talaga. Pero, ayun, nalungkot lang kami dun sa tricycle. Kasi 1 kilometer lang, tas 100 pesos. Pero, sa Grab kasi mga 90 lang. Mas mura pa sa Grab. Mag-Grab na lang kayo if ever and hindi pa mainit. Or kung meron mo kayong kausap na tricycle na trusted, okay na yun. Ayun yung itsura dito para siyang airport. Ayan, may mga waiting din na mag-board. And ito siya. Kanina medyo nagpapanik na kami kasi 8:50 daw. Pero ngayon naman, hindi pa naman kami pinapasakay. So, di ko alam anong oras to aalis. Going to the boat. Ayan ang ating sasakyan, Ocean Jet. Nakahiga tayo. Sa ano? Pabantayan. Ayan kami guys, Ocean Jet. Anong seat number natin? May ganun? 27. Tsaka D. Wala yung terminal nila. Simplicio pa lang kasi port terminal. Dito ang pila ng mga normie. Doon ang hindi normie. Ganito itsura ng mga seats dito guys. Para kang nasa train. Pero kita mo yung lahat ng sides. And mukha lang kaming chill pero giniginaw na kami kasi sobrang lang. Ito na ang ating ni-rent. So, ito ang port nila. So guys, pagkakuha namin ng motor, dumiretso na kami dito sa Madge Cafe. Dito siya located sa La Paz Public Market. So, ganito yung itsura niya. Ayan, very simple lang. Tapos katabi niya rin yung Netong's La Paz Batchoy. So, dyan na rin kami mag-lunch maya-maya after mag-coffee. Tapos, ayan, ganito yung itsura ng store nila. Yan, ang in-order namin is iced caramel macchiato for 80 pesos each.
So, nandito naman tayo guys sa may tawid. Dito sa Netong Special Labas Batchoy. So, ayan yung menu nila. Yan, sabi ni ate, yung bestseller nila is itong Batchoy na mega. So, maraming toppings na yan. Maganda dito guys, sa tapat lang sila nito ni Madge Cafe. Puntahan nyo na sila 2-in-1 na, diba? Dito na kami, Goldberry Light. And may parking naman sila. So, nag-park kami dyan. And check-in na kami. Ito ang kanilang lobby. Ang social. Naka-social. Nabook namin to sa Klook. And mura lang. And maganda guys yung facility nila. Tapos may free breakfast na rin. From 7 AM to 10 AM lang. Pagpasok mo, ayan yung bed. Double bed. Or quinto. Ayan, nasa may tabi kami ng elevator. So walang bintana. And ayan, merong ganito. Tapos, andyan yung mga socket and switch. May kettle, may mug, and then may complimentary coffee and complimentary bottled water. Pero ito, meron sila nakakatawa. Meron silang Lucky Me, Batchoy, 65 pesos. So, yan free. Tapos, meron ding safe and merong bar. So, ito syempre may bayad. Ayan, may mga price naman if ever gusto nyong bumili. Tapos, ayan, may included na rin na ganito. Hindi ko pa nasilip yung CR. So, silipin natin together. So, ganito itsura. Merong dalawang bath towel, face towel, and meron ding floor towel. Kasi yan yung toilet. May bidet din. Ito naman yung sink. Ayan, medyo maliit lang yung sink nila. Ganyan lang siya kalaki. Tapos, ano to? Towel. And then, meron na ring toiletries. May shaving kit pa. Tapos, ito lang yung bath soap. Pero, sa loob, merong shampoo. And then, ito yung shower. And then, parang may kamukha to, guys. Yung sa Loxent. Yung huling-huli. Buksan natin para maangas. Ang ganda, oh. Mas maangas pagbukas kasi mas nakaka-premium. Hindi ko napansin, meron silang lotion. Yung kabila din na hotel natin, may lotion. So, ewan ko ba't uso yung lotion. Kasi sa Manila, hindi naman sila namimigay ng lotion. So, yan. Hindi ko alam anong agenda namin na next. Pero mostly yata, ano ba ang gagawin natin? Mostly, Molo-molo. mga molo house, museum. Magpapahinga lang kami saglit. Nag-early check-in nga kami and pinayagan kami kasi 12 pa lang ngayon. Kasi sobrang init ngayon, guys. Hindi na namin napigilan. Ito, di dumiretso dito sa hotel kasi, diba, na-shut up na ako sa sobrang init. So, tingnan natin saan tayo makarating. So, guys, nandito na kami sa aming next stop, ang Molo Mansion. And ang ganda ng puno, ang laki. So, nagpupustahan kami kung mangga ba yun. Kasi wala akong nakikita mangga. 50 guys, mamaya. Libre ko lahat ng dyan. Unang magko-comment. 50 ang aking taya. Libre ko unang magko-comment ng 50 sa kanya na pag nanalo. Huh? So, ito na ang Molo Mansion. Tapos, meron sila dito mga food park na ganyan. Yan ba talaga yung Molo Mansion? Ewan ko, oo, malamang. So, yan guys, ang itsura ng Molo Mansion in Malayuan. So, ayan, may fountain sa harap. Sa tapat niya, merong Molo Plaza. Pwede lang kayo pumasok and mag-park kayo dun sa left side. Pasok tayo sa loob. So, dito para siyang kultura na daw. May bayad? Out na tayo. Sige. Yung mga ganito. Pero mga parang souvenir items lang. Tapos may ganyan. So dito pala guys, para siyang tindahan. Isang malaking kultura na store kasi ayan, kay SM na daw to. Lumang bahay siya na ginawang store. So maganda naman yung design. Tsaka hindi naman yata mahal yung mga tinda. So kung naghahanap kayo ng souvenir, ayan. May mga damit din dito na OOTD. Tapos, ito yung magandang souvenir. Kasi mga shirts, mugs, ayan, may nakalagay na Iloilo, Dinagyang Festival, tapos may mga scarf din, and mga tote bag pa dun banda. Ayan yung itsura ng taas niya. Luma nga siya, pero maganda pa rin. Tawid tayo. What? Ayaw nila talaga dito. Ay, magpatawid eh. Ito guys, ang Molo Church. Nag-overtake na nga sila dun sa tawiran. Ayaw pa magpauna ng tatawid. Siguro yung pride nila, ay may inunahan kami. Tapos, cute naman yan. Parang nire-renovate na yung mga OAT to. May mga tao. Ito yung may fish daw. Kumapit kami, nakita namin na isa pala itong konbento or kumbento. Sa tabi siya ng church.
So wala, nakita namin kasi luma siya. So in-appreciate lang namin ang malapitan. So, this is the Molo Plaza, guys. Ayan, sa likod yung Molo Church. Sa tawid lang to ng Molo Mansion. Ayan yung Molo Mansion. Sa tawid lang. So, at least dalawa na agad yung mapupuntahan ninyo. Tinanong na namin anong puno to. Ayan, kita nyo naman. Sobrang laki. And kakaiba yung ano niya, diba, root. Ay, trunk pala, kakaiba. So, that's a balete tree. So, I'm the winner. Hindi na makapagsalita ang talunan. So, ito guys, yung I Am Iloilo. Ito yung parang I Love Iloilo nila, pero I Am. And dito siya located sa River Esplanade. And 1.2 kilometers daw yung haba neto. So, pwede nyong i-jogging, ganon, lakarin. Pero kami kasi nakamotor, so baka punta tayo doon sa entrance na side. Tapos lakad din tayo doon mamaya kasi may mga nagfi-fishing and maganda yung view nung river. So, ito guys, yung sabi kong may mga nangingisda. Actually, hindi pala yan, may mga upuan pala talaga. So, ganito kalaki yung river nila. Sobrang lawak and maraming puno. And green na green and mabango. Like, walang amoy. So, punta tayo kay Rancel. Akala ko kanina mga camping chair. Hindi pala. Talaga palang merong designated na upuan na pwede mong tambayan. Medyo chismis pa siya dun, no? Sobrang chismoso talaga. Feeling close na agad. So, ito guys, yung main entrance ng Iloilo Esplanade. And, ayan, pasukay na natin. Galing, meron sila ditong ganito na pang Mascara Festival. Tapos, may cherry blossom tree. Mascara, Bacolod. Ay, Bacolod. Ay, yung mali pala. Hindi pala. Mali, wrong. Wrong answer. Basta, meron silang festival. So, ito, meron din dito ng picture ng My Heart Beats in Iloilo City. So, dito lang to sa River Esplanade 1. Yun yung ipipin ninyo. Tapos, 1.2 kilometers yan pa diretso hanggang doon sa pinanggalingan natin kanina. Tapos, dito meron ding nangingisda. Uso pala talaga, no? May nangingisda din. So, dito na tayo guys sa Roberto's. And medyo mahaba yung pila ngayon. Ayan yung menu nila. Tapos, ito yung siopaw. Ayan. Ito yung sikat, yung Queen siopaw. Pero meron din silang mga meatballs on stick. Yan, lumpiang Shanghai. Pinapila ko na si Rancel dun kasi mahaba yung pila. Pero yan, ganyan kadami yung tao. Malapit lang to sa hotel namin, so nag-park na lang kami. Yan, nakapila na kami guys. Yan, may mga nagtitake naman ng order, so mabilis lang. So guys, ito na yung Roberto's. Sobrang sarap. Like, walang tatalo. Walang kayang lumamang sa mga natikman namin na siopaw sa Manila. So yan ay yung jumbo lang kasi hindi available yung Queen. May sauce pa lang kasama yung meatball. Pero masarap na yung meatball. Meaty yung lasa. Pero hindi, onti lang. Mas meaty yung flavor niya. Parang mamunlok yung outer niya kasi. So parang siyang yung 7-Eleven nga. Yun yung gusto ko. Pero yung laman niya, mas meaty. Tapos, ayan, meron ding Chinese sausage. Ang tawag ulit doon yung ayoko. Pero hindi ko na yung kakainin. Mas gusto ko yung part na meat. Yung chorizo kasi hindi ko talaga type. Crap. At least meron silang on stick para hindi mo na kailangan mag-order ng mami. Ang sarap. So, nandito tayo ngayon sa sa fishport. Wala na. Uy, bikit. May bagong pet pa si Rancel. So, kunin mo na yun. Ayan, 220 lang kami guys. Oyster. For the vlog. O, stall number 21 sila kuya. Mabait si kuya. Ito kayo mag-shopping. So, ganito itsura dito. Medyo maraming stall. So, baka mahilo kayo. Pero marami silang sinisell. Tara na. Wow. Thank you kuya. Thank you, kuya. Grabe guys, sobrang mura. Yung mga hipon nila, 100 lang. Tapos ayan, ang bigat nung dala namin, 220 lang. So, pipila na kami dito kay Alex. Ito ang recommended na mga badminton players. Thank you po sa mga nag-recommend. Yan, Alex and Aljon Italy. Kausapin mo na si ate dun. So, yan ang kanilang stall. And, ayan, marami pa dyan. Pero, ito ang first stall. Dito daw ang okay. Magkano bill namin, ate? Adobong pusit at steamed talaba. So, ang total namin dito guys ay 300 pesos. May 2 rice na yon and meron ng paluto fee. So, ang binayad lang natin ay 220. So, total of 520 lang tayo para sa oyster and sa adobong pusit. Kasi yun yung recommended nila. Sabi ko, spicy yung gawin. So, ito na guys, yung oyster namin na pina-steam. Umuusok pa. And kami pa pala magbubukas.
So, ito, bawas na namin yung adobong pusit. Pero sobrang sarap, guys. Manamis-namis siya. Tapos, yung oyster pala ay marami sa isang ano. Ay, grabe, ang dami. Triple. Ito 4. Wow! Grabe, ang dami yan nakuha. Galing. Kung hindi ako nag-i-enjoy ng binubuklat pa yung pagkain. Si mama ang mahilig dito. Lagi kaming ganito daw. Mahal pala to. Juice na lang po. Scrambled egg or sunny side up. Scrambled po. So, good morning guys. Nandito na kami ngayon sa Rabbit Hole Cafe. So, dito yung breakfast area nila ng Goldberry Sweet. So, dito plated breakfast lang. And nag-order ako ng tapa. Si Rancel ay longganise. So, yan. Ganito lang itsura dito. Yan. Cafe vibe talaga siya. Tapos may big mirror. So, ito na guys. Yung tapsilog. Yung longanizer niya. And akin ay scrambled egg. Siguro? Open nga pa ba? Dito na kami guys sa Museo de Iloilo. May entrance fee dito na 50 each. And ito na yung mga arts nila. Ayan, mga parang mga gawa ng mga students. So, ito yung pinaka nag-caught ng attention namin guys. Ang Mickey Mouse money ng Japanese colonization. So, yan yung mga 50 centavos ng the Japanese government nakalagay. Ayan, may mga luma. May mga super bago pa like this one. Parang bagong print lang. Ang angas. Ang galing. So, mayroon dyan daw na 1, 5, 10 centavos. Pero parang puro 50 to. Speaker nila. Ang galing din nila. May lumang ang mga missile. So guys, dito tayo sa Prison of Iloilo. Ayan, pambansang museo ng Pilipinas daw. Si Idol, init na init. Baka yun na nga yata yun. Yun na yun. Pero ito na daw yung bago. Ito yung mga makikita nyo. So, nandito naman kami ngayon sa Cap Esing or Cap Ising na molo. So, malapit lang to sa may Molo Mansion. Pumunta kami doon pero wala kasi yung molohan doon. Like, yung original or yung sikat. So, dito na lang kami dumayo. Marami kasi siyang review sa maps and marami ring branch. So, tinry namin. So, 85 lang yung molo and nag-order din kami ng empanada for 38 pesos. Ayan, ganito itsura ng place. Baka din yung makita agad kasi mukha siyang upscale. Pero, dito na pala yung nila, branch nila. Ayan yung itsura. Makikita niyo yung gown na yan. So, ito na yung molo soup natin, guys. Ayan. Ganyan lang siya karami pero mukhang okay naman kasi malaman. Tapos, empanada order namin pero ito yung binigay. So, siguro mas masarap to. So, ito na lang daw kainin namin. So, yan. Tanghaling tapat. So, mainit. Kaya, medyo hindi bagay pero sana masarap para worth it ng init. So, nagpahinga muna kami guys sa hotel kasi sobrang init kanina and tuloy na tayo uli sa tour. So, nandito tayo ngayon sa Jaro Church. Ayan ang itsura niya. Tapos, sobrang luma na and ang symmetrical nung church. Meron din dito sa tapat. Di ko alam ano to. Angas. Tapos, dyan din sa tapat yung plaza na pupuntahan natin later para mag-food trip. So guys, dito tayo ngayon sa may Jaro Park. Bibili tayo ng bibingka. 50 pesos. 10 pieces na. Ito yung background natin guys. And ito na siya. Kumagat ako. Dito gusto ko yung tunog. Sarap. Sakto lang yung tamis niya kasi magata. Yung itsura. Ganda lang siya kalaki. Tapos may additional flavor pa yung sunog. Banana leaf tsaka yung sunog. Parang sinadyang sunugin. Parang nasa Mayon Volcano tayo. Hindi ko nabasa to eh. Comment down kayo guys. Ano to? Kung may manonood nito. Try natin guys kay Ron's Fishball Homemade. 20 pesos isang baso. Kamusta? Sarap. Happy sauce. Sarap yung sauce, no? So, dito to guys sa Ron's Siomai and Hot Cake. Dapat na. So, homemade daw ito. Meron silang homemade. Meron din yung sa atin sa Manila. So, dito pa rin guys sa tapat ng cathedral sa may plaza. For our day to guys, nandito kami ulit sa Paluto. So, meron tayo dyang calamares and buttered garlic shrimp. So, sarap. Ang sarap na ito. Grabe. Hindi maalat. And very fresh. Ano, tikman din natin. Ito ba yung may sili? Ba't dalawa kutsara ako? Totoo ba? Hindi ko nakuha. Ang galing. Kaya ang kunin mo kutsara yung ano. Sorcery. Inang mo na rin.
ganito sa mga zombie. Ayan yung mga zombie. Nag-aano sila. Ayan. Bigay mo na lang. Sige, insert ko na lang clip dito. Pero kukuha kayo na ganito sa may color yellow. Ayan. Nasa pangalawang window siya if galing kayo sa left side ng entrance. Tapos, ito na yung wharf. Diretso na kayo. Doon na rin yung bayad. Let's go! So, ito na guys yung Guimaras. Diyan kami bumaba sa kanan. Tapos, ito yung iconic photo spot. Tapos, magre-register muna kayo dito. Then, nandun na si Kuya sa unahan. Kukuha daw ng tricycle. So guys, nandito na tayo sa man-made forest. Second na ba? Para mas yan ang mabilis. Guimaras. Ano, daan ba tayo? Wag na. 5,100 lang po, ma'am. Harap mag-lift po namin 3,100. May 4,100 naman po, tsaka 5,100. Kitchen po, 5,100 lang po, sir. Kami po mura dito sa iba po, 3,100 na po yan. Alin ba dyan ang ano, yung mura? Monks yung halko. Parang Opo. So, parang may Catholic monks pala na. Catholic monks. Ito po yung una nilang ano. The first monk church. Trappist Monastery. Second stop. Nandito tayo ngayon guys sa... Grabe. Ano Dito guys, naghahanap kami ng cashew nuts. Kuya eh. Mamimitas daw kami. So, ganito kalaki yung mga cashew nuts. Tapos pag hinuli yan ng mga bata, ganyan na. Kasi sila magbibiyak. Kunin nila ito. Ito yung nuts. Ito yung nuts. Ito ano naman to? Kinakain din ito? Akala ko nasa loob niyan yung nuts. Yung ilalim lang pala. Sabi ko nga, ito yung prutas ng buto sa labas. Tapos yan po yung Nandito yung nuts sa loob. So, next stop natin guys is dito sa lighthouse, BC Lighthouse. And ito yung ruin niya na galing pa daw yung mga gamit from Europe. And, ayan. So, ito yung itsura no ruins ng lighthouse. So, yung mga gamit daw dyan is from Europe pa. Imported. Kaya natagalan bago nabuksan. Ano yung well? Well yan. Ito yung dito yung lagi may multo eh. Meron daw? Oh! Carmen, tinanap sa may well dito. Pero mababaw lang. Parang picture baka ano tayo ganito. Tapos yung ano natin. So, ito yung lighthouse. BC Lighthouse. Ayan siya. Sobrang luma. Sino na una? So, And ayan. Ayan. Grabe. Ano? Dito kami sa Alubihod Cave. Nagbayad kami 100 per head. Chill lang dito sa area na to. Tapos maraming turista. So tara na. Tapos na tayo magpakaturista. So ito guys, meron ditong mga ganyan. Ito si Kuya. So ito guys, yung municipal ng Guimaras. And video na lang kami kasi mahaba yung pila. Ayan ang itsura niya. Dito siya banda sa Capitol. Ayan, marami rin nagpipicture. Nandito kami ngayon guys sa pit stop and bumibili lang kami ng mango pizza. So, ayan yung sizes nila. Walang available na double, so family na lang. Waiting na lang kami sa order. Total namin is 579. May mango pizza family and mango smoothie. Medyo mahal din pala yung smoothie, no? 160. So, ayan. Sila ang home of the original mango pizza. Ang name nila ay The Pit Stop Restaurant. Ito na guys yung mango shake. Sakto lang yung lasa niya. Medyo kahawig niya yung nabili namin kahapon sa Jaro Plaza. Ayun, mura lang 55 lang. Ito, 180. Ito na guys, ang family size na mango pizza. Ayan, per slice, meron siyang isang slice din ng mangga. So, nice, diba? Tapos may bell pepper and wala na akong nakikita iba. Cheese na lang and red sauce. So, ganyan siya kalaki. Ito ang family size. Second slice ko guys. So, for me, kalasa lang niya yung mga doon sa atin. Kung familiar kayo sa Patrick's Pizza, malapit sa UST, kalasa niya lang yung crust. Murang pizza sa atin. Kalasa niya yung crust. And yung cheese din. Same sila, no? Ng cheese ng Patrick. Very similar. Yung sauce, wala masyadong flavor to ng yung pagka-red sauce niya. Pag nakagabala dito sa Guimaras ay not so sweet. I mean, sweet siya, pero hindi yung overpowering sweet. And hindi rin crunchy, malambot na version. May peanut din to, may peanut.
Kakaiba siya pero hindi siya worth the price. Siguro kung price niya parang Italian style. Pwede. Nandito na kami guys sa airport. Kain muna ako ng molo soup for the last time. Ayan, waiting na lang kami. Sa may bandang dulo to kasi ayan, meron sila dito mga food. Ito na ang ating molo soup. Ayan ang molo. And ito ang noodles.